Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa pagpapatuloy ng search operation sa Porac Pogo Hub, tumambad sa mga otoridad ang ilang dokumentong inisyu raw ng Malacanang noong nakaraang administrasyon. Ilang appointment papers nga mula sa Malacanang noong 2021 ang nakuha sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub. Dumepensa naman si former presidential spokesperson Harry Roque sa iba pang dokumentong nakita na may pangalan at lagda nito. Agad na sinuyod ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang nalalabing gusali sa loob ng ilegal na Lucky South 99 Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga. Agad tumambad sa mga operatiba ang mga nagkalat na gamit, mga computer server at iba pang communication devices. Aalamin din ng PAO kung may koneksyon sa illegal Pogo Hub ang ilang opisyal at ahensya ng gobyerno. Hininga namin ng komento ang PNP-HPG Unit 3 pero wala pang sagot. May mga mahahalagang dokumento ring nakuha sa compound, gaya sa appointment papers na ito mula sa Office of the President na pirmado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ang dokumento sa isang executive assistant sa ilalim ng opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Meron ding affidavit of support kung saan nakasaad na isasama ni Roque ang executive assistant para sa biyahe abroad noong 2023 o isang taon matapos ang kanyang termino. Sa panayam sa media, kinumpirma ni Roque na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. Tagal ko na nga pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Well, ang tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Wala raw alam si Roque kung paano nakarating ang mga dokumento na ito sa compound ng Pogo Hub. Si Roque rin ang kasalukuyang abogado ng kumpanyang Whirlwind sa ejectment case na inihain ng mga may-ari ng lupa. Agad niyang nilinaw na walang kinalaman ng kumpanya sa operasyon ng Pogo Hub. Nasa ilalim ng PAOK sa pagsusuri ang mga nakuhang papeles. Ngayon nakakapagtaka bakit nandito yung mga documents na yon. Check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan. Kung yan ay totoong galing nga talaga doon sa isang government agency. At alamin natin kung bakit nandito. Ano? Nagkalat na gamit, mga computer server at iba pang communication devices ang tumambad ng muling halugugin ng mga tauhan ng PNP-CIDG at PAOK ang Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Agaw atensyon din ang Certificate of Recognition na iginawad ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 sa Whirlwind Incorporated, ang real estate company na may-ari ng mga gusaling pinaparentahan sa naturang Pogo Hub. Ibinigay ito noong Pebrero dahil daw sa generous donations ng Whirlwind sa PNP-HPG. Kinumpirma ni Roque na dati niyang empleyado ang pangalang nasa mga dokumento. Hindi raw alam ni Roque kung paano nakarating ang mga dokumento sa ni-raid na compound. Si Roque rin ang kasalukuyang abogado ng kumpanyang Whirlwind sa ejectment case na inihain ng mga may-ari ng lupa. Wala raw kinalaman ng kumpanya sa operasyon ng Pogo Hub. Well, ako po ay dahil paupahan naman ang negosyo ng aking kliyente na Whirlwind, palagi ko pong sinasabi na siguraduhin yung walang illegal nangyayari dyan. At siguraduhin nyo na kapag hindi lisensyado ang inyong lessee, huwag kayong papayag. Habang ginagalugad ang compound kanina, nag-isa sa pagdinig ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga si Porac Mayor Jing Capil. Malaki raw ang kapabayaan ng Porac LGU sa iligal na Pogo Hub. Tumunog na yung bamban na ganito-ganito yun. Bakit 1 month na yung nakaraan, hindi kayo pa naging alert dun sa mga negosyo na apply sa inyo doon? Before the operation of PAO, nagkaroon ka kami ng joint inspection team kaya kaso hindi kami pinapasok. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Binili na ba nila yung Pampanga? Binili ba nila ang Porac? Naglilis lang sila eh. Bakit mo pinabayaan hindi ka papasukin? Kaya ngayon tayo napupuruhan. Tayo nagkakaproblema. Giit pa ni Mayor Capil. Ang PAGCOR po ang may visitation powers na nakakapaglabas-masok sa loob ng premise ng mga Pogo. Kung naidulog po sa akin na may nangyayaring ganito, ako mismo ang magre-request ng search warrant para pasugin ito.
Ngayong araw natapos na ang paghalughog sa Porac Pogo Hub pero aabot pa rin sa 800 empleyado nito ang pinaghahanap ng mga otoridad. Puwersahang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Napuga daw ng mga iligal na aktibidad. Sa isang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pag-torture sa mga empleyado ng Pogo Hub. Meron ding latagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Dinipensahan naman ng Regional Highway Patrol Unit 3 ang pagbibigay nila ng Certificate of Recognition dahil sa naging kontribusyon ng kumpanya para sa pag-aayos ng kanilang pasilidad. Kasama raw kumpanya sa private sector na nagsagawa ng Ride for a Cause bilang bahagi ng fundraising activity para sa Regional Highway Patrol Unit 3. Nakapagbigay kami in good faith ng referral of recognition. May mga item, may mga simento, may yero. Kasi noong December kasi nakita nila sir tumutulo yung quarters ng mga babae. Yung CR hindi nagpa-function. Mga clients namin hindi makapag-pat sa comfort room kasi hindi dilapidated. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, Siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yan. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan siguro. Of course, with the coordination na gagawin natin with the concerned agency. Yun nga yung nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yun. sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siyang kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya pa ay nasa Malacanang. Tagal ko na pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Sa pagdinig ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga, ginisa ang local government officials ng Porac sa pangunguna ni Mayor Jaime Capil, kaugnay ng iligal na Pogo Hub sa bayan ng Porac na ni-raid ng mga otoridad noong June 4. Lumabas sa pagdinig na tuloy-tuloy na nabigyan ng business permit ang Lucky South 99 na operator ng Pogo Hub mula 2019 hanggang 2023. Sa kabila ng kakulangan sa mga kaukulang requirements at dokumento, lumabas din na nang kumuha ng business permit ang Lucky South 99 noong 2019 na ibigay ito sa loob ng isang araw. Nag-apply po sila ng application around November 11 po of 2019. Kailan na-issue yung business permit po? business permit? That same day po, sir. On the same day, November 11 po. ano yung mga documents na require nyo? May lilintikan tayo dyan. Nauna nang sinabi ni Mayor Capil na wala siyang anumang alam na may nangyayaring human trafficking, sex trafficking, torture at ibang illegal na operasyon sa Pogo Hub. Ang Chinese Embassy, pumapila na sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Walaan nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap for ransom, human trafficking at murder. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.